Alas 8 ng umaga, tahimik na abala ang malaking planta ng Lunar Tech Industrial Corporation. Ang tunog ng mga makina ay parang iisang musika ng bakal at kuryente. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, biglang may kumalabog. Sumunod ang nakakabinging katahimikan. Isa-isang uminto ang mga konbeyor. Ang mga ilaw na dati kumikislap ng berde ay nagkulay pula. Alarmang tunog ang umaalingaw-ngaw sa buong pabrika. "Sir, uminto pang main motor drive. Nagtrip ang buong linya." "What? Impossible. Hindi pwedeng tumigil yan." "Buddy, alam mo bang milyon kada oras ang nalulugi natin?" Nataranta ang mga manggagawa. Tumakbo si Buddy at ilang engineer sa gitna ng linya. Pinagpapawisan sila habang sinusubukan paandarin muli ang makina. Sir Buddy, sinubukan ko na i-reset. Yung main control, ayaw pa rin bumalik. Nag-burnout ata yung primary circuit." "Hindi pwedeng mangyari yan. Bagong board yan. Imported pa." Sa kabilang dulo ng pabrika, may isang matandang pulubi na madalas makitang naglilinis ng kalat sa labas ng gate. Si Norman. Sa araw na iyon, narinig niya ang kaguluhan at pumasok siya sa loob. Dala ang lumang bag na puno ng kalawangin na gamit. "Hoy, bawal ka rito. Maintenance lang to. Lumabas ka," wika ng gwardya. "Hindi ako manggugulo, anak. Narinig ko lang ang tunog ng makina niyo bago tumigil. Parang may short sa drive coil niyan." Napatingin sa kanya si Buddy. May halong inis at pagdududa. "Ha? Ikaw? Pulubi ka lang ah. Alam mo ba kung anong makina to?" "Ang model na yan, M900 series, German design. Pero mali ang alignment ng stator connection, kaya overloaded ang core." Natigilan si Buddy at Ariel. Hindi nila binanggit kahit kanino kung anong model ng makina ang gamit nila. Lumapit si Ariel, bagyang nagulat sa katumpakan na sinabi ng pulubi. "Sir Buddy, tama yung sinabi niya. M900 nga tong unit natin." "Coincident lang yan. Maraming pulubi rito. Baka narinig lang sa labas." Maya-maya ay sumingit ng kanilang CEO. "Anong nangyayari dyan?" sigaw nito. Lumapit si Larry. Suot ang mamahaling coat at may hawak na tablet kung saan makikita ang bumabagsak na production rate. Nang makita niya si Norman, agad siyang sumimangot. "Sino tong taong to? Bakit may pulubi sa loob ng planta ko?" "Pasensya na sir, pumasok po siya bigla. Sabi raw, marunong siya sa makina," sabi ng gwardya. "Ha? Marunong daw siya? Buddy, ilan na kayo rito?" 40 engineers po sir, pero lahat kami, wala pa ring sagot. "At gusto mong maniwala ako na kaya ng pulubing yan? Don't waste my time." Tahimik lang si Norman. Tumingin siya sa makina. Parang may ina-analyze sa bawat tunog at amoy ng nasunog na circuit. "Hindi ko kailangang paniwalaan niyo ako sir. Pero kung papayag kayo, kaya kong paandarin yan sa loob ng 30 minuto. Halos sabay-sabay na nato ang mga engineer. Si Larry nakangiti pero halatang may halong insulto. 30 minutes? Are you kidding me? 40 engineers couldn't do it in 4 hours. Tapos ikaw, pulubi lang. Kaya mong tapusin ng 30 minuto. Nagpapatawa ka ba?" "Ang makina sir, hindi nadadaan sa diploma o damit. Nadadaan yan sa pakiramdam at karanasan. Ibigay nyo lang sa akin ng pagkakataon at ako nang bahala." "Sir Larry, baka pwede nating subukan. Wala namang mawawala. Naka-offline na rin lahat." "Ariel, huwag kang magpadala. Hindi mo alam kung anong pinaplano niyan." "Wala akong ibang plano kundi makatulong lang. Pero kung ayaw ninyo, lalabas ako ngayon din." Lumapit si Norman sa pinto. Pero bago pa siya makalabas, nagsalita si Larry. "Teka lang." Sandaling katahimikan ang pumaligid sa kanila. "Sige, bibigyan kita ng 30 minuto. Pero tandaan mo, kapag hindi mo napaandar yan, ipapaban kita dito habang buhay." "Sige."
Payag ako sa kondisyon mo. Kinuha ni Norman ang kanyang lumang bag. Sa loob ay may mga sirang tornilyo, wire at isang lumang tester na halos hindi na gumagana. Tumayo siya sa harap ng makina na parang isang doktor sa harap ng pasyente. Buddy, tingnan mo yung kilos niya. Parang alam talaga niyang ginagawa. Magaling lang magpanggap yan. Dahan-dahang binuksan ni Norman ang panel ng makina. Tumunog ang mga lumang piyesa at amoy na sunog na kuryente ang kumalat sa paligid. Habang ang lahat ay nakatingin, inilabas ni Norman ang maliit na martilyo. Tinapik-tapik ang ilang bahagi ng drive housing at ngumiti. Ang sira ay hindi sa motor, kundi sa puso ng makina. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang puso ng makina ay hindi lang kuryente. Yung mga taong nagdisenyo nito, nagkamali sa balance ng coil at grounding. Iyon ang nagdulot ng overload. Kailangan ko lang i-align muli. Tahimik ang lahat. Si Larry ay hindi makapaniwala pero hindi rin makagalaw. Muli, tumingin si Norman sa orasan. 30 minuto lang. Simulan mo na ngayon ang oras, sabi ni Norman. Nagkatinginan ng mga engineer. Si Ariel ay napangiti ng bahagya. Tila may kakaibang tiwala sa matandang pulubi. Habang nagsisimulang kumilos si Norman, isang bagay ang unti-unting nabubuo. Ang pakiramdam na baka hindi siya ordinaryong pulubi. Baka siya ang tanging pag-asa ng buong planta. Tahimik ang buong planta. Lahat ng empleyado, pati mga engineer, ay nakapila sa gilid ng makina. Ang orasan sa pader ay naglalaman ng malinaw na tunog ng bawat segundo. Ang CEO na si Larry nakatayo sa likod. Hawak ang tablet kung saan nakasindi ang timer, 30 minutes countdown. Hindi ako makapaniwala na pinapayagan kong pag-aksaya ng oras ang isang pulubi. Pero kung sakaling tama siya, baka may halaga talaga ang taong to, sabi sa isip ni Larry. Si Buddy, ang chief engineer, ay nakahalokip-kip. Kita sa mukha niya ang hindi pagkagusto sa nangyayari. Si Ariel naman nakayuko. Ngunit patagong pinapanood ang bawat kilos ni Norman. Tingnan mo, Ariel, gumagamit ng kalawangin na tester. Sa tingin mo, makakatulong yan? Mahinang boses ni Buddy. Hindi ko alam. Hindi ko po alam talaga, sir. Pero pansin mo ba? Alam niya agad kung alin ang dapat galawin. Parang kabisado niya tong makina. Dahan-dahang kumilos si Norman. Binuksan niya ang pangunahing panel ng makina. Inalis ang lumang fuse at kinapa ang main junction ng drive coil. Habang ginagawa niya ito, sinilip niya ang paligid ng mga wire. Bawat isa ay parang may kahulugan sa kanya. Ang problema rito ay hindi electrical failure, kundi human error. Anong ibig mong sabihin? May mali sa pag-wire ng auxiliary relay. Kung sino man ang gumawa nito, nagpalit ng polarity para mapabilis ang takbo. Pero dahil doon, nagkaroon ng imbalance. Imposible. Ako mismo ang nag-supervise niyan. Hindi kita sinisisi, iho. Minsan, kahit pinakamagaling na engineer, napapalingat. Ang makina kasi, may pakiramdam din. Napakamot si Buddy. Halatang na-offend pero hindi nakasagot. Si Larry naman ay nakatingin lang. Sinusubukan alamin kung totoo ang mga sinasabi ng pulubi. Kung ganun, ipakita mo nga sa amin. Ngumiti naman si Norman at dahan-dahang tinanggal ang isang konektor. Inilabas niya mula sa bulsa ang maliit na piraso ng tanso na tila sirang tornilyo. Pero makintab sa gitna. Sir Norman, ano yan? Tanong ni Ariel. Adapter ko to. Ginawa ko nung panahon na nagtatrabaho pa ako sa planta dati. Napalingon si Ariel. Halatang nagtaka sa sinabi. Ngunit hindi na siya nakapagtanong dahil biglang nag-utos si Norman. Ariel, i-check mo yung breaker funnel sa kanan. Siguraduhin mong nasa neutral position. At ikaw naman, Buddy, i-ground mo yung auxiliary line. Halatang nagdalawang isip si Buddy nang utusan siya ng matanda. Ha?
Ako? Oo, ikaw. Ikaw ang may pinaka-access sa grounding rod. Huwag kang matakot. Hindi to sasabog. Napilitan si Bading sumunod. Ginawa nila ni Ariel ang mga utos ni Norman. At ilang saglit pa ay sinimulan na ng pulubi ang pag-adjust ng mga terminal gamit ng kanyang lumang martilyo at pliers. Bawat galaw niya ay tiyak, mahinahon at may kumpiyansa. Parang sanay na sanay sa makina. Ano bang nakikita mo? May ginagawa ba talaga siya o puro palabas lang? Bulong ni Larry kay Buddy. Honestly sir, parang alam niyang circuit layout. Tama yung mga wire na tinitingnan niya. Pero paano niya alam yun? Nagsimulang bumalik ang kaunting ingay ng makina habang umiikot ang rotor ng dahan-dahan. Umilaw ang isang birding indicator light. Sinyalis ng minor activation. Sir Larry, may response. Umilaw yung monitor. Ha? Paano niya nagawa yun? Hindi pa siya tapos, di ba? Hindi pa, sir. Warm up pa lang yan. Tumingin si Norman sa orasan. 17 minuto na lang. Tumaas ang tensyon sa paligid, lahat ng manggagawa ay tahimik. Walang kumikibo. Kung tama siya, ibig sabihin, may alam siyang hindi natin alam. O baka nga dati siyang engineer. Napalingon si Larry. Hindi niya alam kung matatawa o kakabahan. May bahagi sa isip niya na nagsasabing kilala na niya dati ang matandang ito. Pero hindi niya matandaan kung saan. May kakaiba sa kanya. Parang may bigat sa mga mata niya. Hindi siya mukhang ordinaryong pulubi. Wika ni Larry sa kanyang isipan. Muli, yumuko si Norman at naglagay ng improvised jumper sa pagitan ng dalawang terminal. Nag-spark ito ng kaunti. Ngunit agad niyang naayos gamit ang piraso ng lumang copper strip. Tama nga ako. Hindi grounded ng maayos ang secondary phase. Bulong ni Norman sa sarili. Pagkaraan ng ilang segundo, umilaw ng tuluyan ang buong control panel. Ang mga ilaw na pula ay isa-isang naging berde. Narinig ang mahinang ugong ng makina habang bumabalik ang takbo nito. Nagbabalik yung power. Sir Larry, gumagana na po. Hindi pwedeng ganito kabilis. Check all systems. Make sure this isn't just a fluke. Tumakbo si Ariel papunta sa monitoring screen. Binasa niya ang lahat ng indicators. Voltage, pressure, motor speed. Lahat ay nasa normal. Sir, fully operational na ulit ang makina. Stable at ng reading. Napatahimik si Larry. Dahan-dahan niyang tinignan ng timer sa tablet. Nakalipas pa lang ang 22 minuto. Dahil doon ay hindi siya makapaniwala. Paano mo to nagawa? Sabi ko naman sa inyo sir, 30 minuto lang ang kailangan ko. Napatingin si Larry kay Buddy at Ariel. Ang mga empleyado ay nagsigawan sa tuwa at nagpalakpakan. Ngunit si Larry ay nakatayo pa rin. Hindi masaya, hindi galit, kundi naguguluhan. Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Tanong ni Larry. Ako? Isang taong minsang gumawa ng makina na tulad nito. At ngayon, nagbabalik lang para itama ang pagkakamali. Bago pa makasagot si Larry, biglang lumapit si Ariel dala ang isang lumang ID card na natagpuan sa loob ng lumang bag ni Norman habang ito'y nag-aayos. Sir Larry, tingnan niyo po to. Kinuha ni Larry ang ID. Nakalagay doon ang pangalang Engineer Norman De Silva, former Chief Designer, Lunar Tech Industrial 2005. Hindi, imposible to. Siya yung dating inhinyero na sinibak ng board noong nasunog ang unang prototype. Oo, Sir Larry. Ako nga yon. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang pulubi pala na inaalipusta nila ay ang mismong taong gumawa ng makina na bumubuhay sa kumpanya. Bakit ka bumalik? Tanong ni Larry. Dahil minsan, kailangan bumalik ang isang tao. Hindi para patunayan na tama siya, kundi para ayusin ang nasira. Napatahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Larry ang isang taong hindi naghahangad ng kapangyarihan o pera, kundi pagkabuo muli ng sarili. Ngunit sa isip niya, nagsisimula ang mas malaking tanong. Bakit nga ba tinanggal noon si Norman? At sino ang tunay na may sala? Kinabukasan, maagang pumasok si Ariel sa planta. Tahimik pa ang paligid. Ang makina na kahapon ay patay at halos itapon na, ngayon ay umaandar ng maayos. Tahimik, matatag, at parang bagong buhay. Habang pinagmamasdan niya ito, naalala niya ang eksenang hindi niya malilimutan. Ang pulubing si Norman na ngayon alam na niyang dating chief engineer ng Lunar Tech. Ang galing niya, walang yabang, pero sigurado sa bawat galaw. Kung ako lang siguro, may ganong karanasan. Habang nakatingin siya, napansin niyang may anino sa likod ng makina. Si Norman pala. Nakaupo sa bangkong kahoy. Hawak ang lumang bag at tila nag-iisip ng malalim. Sir Norman, maaga pa po ah. Akala ko kahapon lang kayo tutulong. Hindi ako mapalagay iyo. Gusto kong siguraduhin na hindi na muling masisira itong makina. Sayang kung bumigay ulit. Lumapit si Ariel at naupo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Tanging ugong ng makina ang maririnig. Sir, pwede ko bang itanong? Totoo po bang kayong gumawa ng unang design ng M900? Oo. Ako ang isa sa mga pangunahing nagdisenyo. Noon, puro idealism ang laman ng isip ko. Gusto kong gumawa ng makina na halos walang downtime. Yung kayang tumakbo ng ilang taon nang hindi nasisira. Pero bakit po kayo tinanggal noon? Hindi agad sumagot si Norman. Pinagmasdan muna niya ang umiikot na gear ng makina bago muling nagsalita. May nangyaring sunog. Prototype testing. Pinagbintangan ako nagpabaya. Kahit alam nilang may sabotahe. Ang totoo, may isang taong gustong angkinin ng design. Sabotahe? Ibig sabihin, sinadya po? Tama ka. Pero wala akong patunay noon, kaya tinanggal ako. At unti-unti akong nalugmok. Nawalan ako ng trabaho, bahay, pati na din pamilya. Hanggang sa nauwi ako sa kalsada. Napatungo si Ariel. Hindi niya alam ang isasagot. Ramdam niya ang bigat ng boses ni Norman. Pero kasabay nito ang kakaibang tapang. Ang tapang ng taong tinibag na ng mundo ngunit hindi tuluyang bumagsak. Sir, kung ganun, bakit kayo bumalik pa rito? Kung ako po siguro, kung ako po yung nasa sitwasyon ninyo, ayoko nang balikan ng lugar na nagdulot ng sakit. Iha, dahil hindi ang lugar ang kalaban, ang maling tao lang. At kung hindi ko babalikan, sino pang magtutuwid ng kasinungalingan? Napatahimik si Ariel. Naramdaman niyang parang may apoy na nagsindi sa puso niya. Iyon ay inspirasyon. Habang nag-uusap sila, dumating si Buddy. Halatang hindi pa rin kampante. Nandito ka pa pala matanda. Akala ko tapos ng drama mo kahapon. Magandang umaga sa iyo, Buddy. Huwag mo akong tawaging Buddy na parang magkaibigan tayo. Alam mo ba kung ilang taon namin pinag-aralan tong makina? Tapos isang pulubi lang ang magpapahiya sa amin? Bago pa man sumagot si Norman, agad siyang pinigilan ni Ariel. Sir Buddy, hindi naman niya kayo pinahiya. Tinulungan niya tayong lahat. Kung di siya dumating kahapon, baka sarado ng planta ngayon. Tulungan? O baka nagpapanggap lang yan para makakuha ng simpatya? Kung gusto mong isipin yon, ayos lang. Hindi ko kailangang patunayan pa sa inyo ang sarili ko. Natahimik si Buddy. Alam niyang mali ang kanyang tono, pero hindi niya magawang umamin. Lumakad siya palayo, dala pa rin ng galit na may halong hiya. Pasensya na po, Sir Norman. Mabigat lang talaga sa kanya yung nangyari kahapon. Parang tinamaan ng pride niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanya. Ganyan talaga ang tao. Kapag may nasaktan sa ego, hirap tanggapin. Pero darating din ang panahon, maiintindihan din niya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Larry. Naka-formal pa rin,
pero halatang hindi na kasing istrikto gaya kahapon. Norman, maaari ba kitang makausap sandali sa opisina ko? Okay lang naman, sir. Sige, sir. Sabi ni Norman. Sinamahan ni Ariel si Norman papunta sa opisina. Tahimik silang naglakad sa hallway. At pagdating doon, pinaupo ni Larry ang dalawa. Hindi ko na paliligoy-ligoyin pa. Gusto kong pasalamatan ka. Kung di dahil sa'yo, baka milyones nang nawala sa amin. Pero may tanong sana ako. Ano yun, sir? Bakit mo hindi sinabi agad na ikaw si Engineer Norman De Silva? Kung inamin mo yun, baka nakinig ako agad. Kung sinabi ko agad, maniniwala ka ba? Natigilan si Larry. Walang masabi. Tama ang matanda. Kahapon, hindi nga siya nakinig kahit nagsasalita na si Norman ng tama. Sabagay, may punto ka naman. Siguro hindi din ako naniwala. Kaya mas pinili kong hayaan mo na magsalita ang makina. Kapag ang bakal ang nagpatunay, wala nang pagtatalo. Napangiti si Ariel. Nakita niya ang kakaibang karunungan sa simpleng katagang iyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Larry si Norman hindi bilang pulubi, kundi bilang isang tunay na engineer at isang taong may dangal. Norman, gusto kitang formal na imbitahan na bumalik sa kumpanya bilang consultant ng Mechanical Division. Pasensya na, sir. Hindi ko pa kaya. May mga bagay pa akong kailangang ayusin sa sarili at sa labas. Pero kapag ganda na ako, babalik ako. Hindi bilang empleyado, kundi bilang tagapagturo. Tumingin si Ariel kay Norman. Nagtataka pero humahanga. Tagapagturo, sir? Maraming batang engineer na katulad mo, Ariel. Marunong, masipag, pero kulang sa gabay. Kung sila ang susunod, dapat marunong silang makinig. Hindi lang sa makina, kundi sa tibok ng puso nila. Napatahimik si Larry. Alam niyang may lalim ang mga salitang iyon. Habang umaalis si Norman, tumingin siya kay Ariel. Ariel, gusto ko, ikaw ang mag-monitor ng makina mula ngayon at makipag-ugnayan kay Norman kung may problema. Opo sir, masusunod po. Paglabas nila ng opisina, magkasabay sina Ariel at Norman sa paglakad. Habang binabagtas nila ang pasilyo, napansin ni Ariel na nakangiti si Norman kahit pagod na ang itsura. Sir Norman, salamat. Sa totoo lang, kayo ang unang taong nagpaniwala sa akin na hindi kailangan maging mayaman para maging magaling. Salamat din, iha. Tandaan mo, ang tunay na engineer, hindi lang utak ang puhunan. Dapat marunong din siyang makiramdam. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong koneksyon sa pagitan ng matandang pulubi at batang inhenyero. Ang koneksyon ng karunungan at pag-asa. Sa likod ng umaandar na makina, tila sabay ding umaandar ang bagong yugto ng kanilang mga buhay. Samantala sa kabilang banda naman, tahimik ang buong planta matapos ang mainit na engkwentro ng mga nakaraang araw. Ang mga ingay ng siren at kalansing ng bakal ay napalitan ng tunog ng ulan sa labas. Si Norman ay nakaupo sa sulok ng maintenance room. May hawak na lumang basahan habang pinupunasan ng dumi sa kanyang mga kamay. Sa di kalayuan, nakamasid si Ariel. Tila may halong paggalang at pag-usisa sa kanya. Si Larry, ang CEO, ay nakaupo sa opisina sa itaas. Galit pa rin siya sa sarili dahil pinayagan niya makialam ang isang pulubi sa makina ng kumpanya. Pero hindi rin niya maitago ang pagkamangha sa mga sinabi ni Norman noong mga nakaraang araw. Kuya Norman, pasensya na ha. Noong nakaraang araw ay medyo mainit ang mga ulo nila. Pero gusto kong tanungin, paano mo nalaman lahat ng parte ng makina? Halos kabisada mo bawat tornilyo at linya ng kuryente. Alam ko tong makinang to, Ariel. Ako minsan ang tumulong sa pagdisenyo niyan. Maraming taon nang nakalipas. Ha? Ikaw? Pero sabi ni Sir Buddy, imported daw ang makina na yan. Gawa ng mga foreign engineers.
Imported nga. Pero ang unang disenyo ng prototype, dito ginawa, sa Pilipinas. At ako ang isa sa mga inhenyerong nagtrabaho ron bago nila ipinagbili sa kumpanyang Banyaga. Napatigil si Ariel. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ng ilang segundo, tila baga bumigat ang hangin sa paligid. Ang pulubi na akala nila'y walang alam, siya palang pinagmula ng makinang sinusubukan nilang ayusin. Pero kung totoo yung sinasabi mo, bakit ka naging ganito? Bakit ka napunta sa lansangan? Ay, matagal nang nangyari, Ariel. May mga tao sa taas, mga kasamahan kong engineer noon na siniraan ako. Sinabi nilang ako ang dahilan kung bakit sumabog ang unang prototype. Tinanggal ako. Walang investigasyon. Nawalan ako ng trabaho, pamilya, at tiwala sa sarili. Grabe naman. Pero hindi ka ba lumaban? Hindi ka ba nagsalita man lang? Lumaban ako. Pero sa sistemang may pera at koneksyon, wala kang laban kapag isa ka lang simpleng engineer. Wala na ako nagawa. Kaya lumayas ako sa lungsod at natutong mabuhay mag-isa. Lumapit si Ariel at iniabot ang baso ng tubig sa kanya. Tahimik silang dalawa, habang sa labas ay patuloy ang pagpatak ng ulan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Buddy. Nakikinig sa usapan nila mula sa malayo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hiya, respeto, o takot ba? Kaya pala parang pamilyar sa kanya ang lahat ng linya ng makina. Pabulong na sabi ni Buddy mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok doon si Larry, kasamang dalawang guard at malalim ang kanyang tingin kay Norman. Norman, gusto kong marinig ang totoo. Totoo bang ikaw ang tumulong sa pagdisenyo ng makina na ito? Hindi ko kailangan ng papuri, Sir Larry. Gusto ko lang makatulong. Pero kung gusto mong marinig ang buong kwento, ibibigay ko sa'yo. Sige, pakinggan natin. Ikwento mo. Umupo silang tatlo sa mesa. Si Larry, Buddy at Ariel. Sa gitna naman si Norman. Tahimik pero buo ang loob na magkwento. Ang proyektong ito, ang makina na bumagsak ngayon, nagsimula yan sa proyektong Orion, 12 taon nang nakakalipas. Ako ang leader designer noon. Pero nang sumabog ang prototype, itinuro nila sa akin ang kasalanan. Hindi nila alam. May isa sa team na nagbago ng calibration para makakuha ng bonus. Hindi ko napatunayan dahil nawala ang mga file. Kaya tinanggal ako. Sir, ako ang nasa kabilang team noon. Narinig ko ang balitang yun. Pero hindi ko alam na ikaw pala yun. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Buddy. Wala akong galit. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong tapusin ang sinimulan ko. Gusto kong buhayin ulit ang makinang ito at ipakita na hindi kailanman mali ang prinsipyo ko. Tahimik ang lahat. Si Larry ay napatingin kay Ariel, tapos kay Norman. May halong pagdududa pa rin pero naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Kung totoo ang lahat ng yan, Norman, may pagkakataon kang patunayan. Bukas, bibigyan kita ng 30 minuto. Kung kaya mong paandarin ang makinang yan, kakalimutan ko ang lahat ng pagdududa ko. Hindi ko kailangan ng awa, sir. Pero salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo. Umalis si Larry at Buddy, habang si Ariel ay naiwan. Nakatingin kay Norman at tila nakakita ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Norman ng tiwala. Hindi mula sa sarili lang, kundi mula sa iisang taong naniniwala pa sa kanya. Kuya Norman, bukas, tutulungan kita. Hindi ako engineer tulad mo, pero maniniwala ako sa kakayahan mo. Salamat, Ariel. Minsan, ang tiwala ng isang tao, sapat na para magpaandar ng makina at puso. Madaling araw pa lang ay gising na si Norman. Nakaupo siya sa labas ng planta. Hawak ang maliit na notebook na puno ng mga guhit at formula.
Habang sumisikat ang araw, ramdam niya ang lamig ng hangin na umahaplos sa kanyang mukha. Hindi siya kinakabahan. Alam niyang ito na ang oras para patunayan ang sarili. Sa loob ng planta, abala na sina Ariel at Buddy. Inaayos nila ang mga tool at inilalagay sa gilid ng makina ang mga kagamitan. Si Larry, nakaayos na sa kanyang itim na coat, ay dumating kasama ang ilang board members at 4 na pong engineer na tahimik lang na nanonood. Norman, binigyan kita ng 30 minuto. Hindi 1 segundo pa. Simula sa oras na pindutin ko ang relo ko, dapat magsimula ka na. Oo, Sir Larry. Walang problema. Hindi ko kailangan ng higit pa sa 30 minuto. Kaya Norman, sigurado ka ba? Kung hindi umandar to, baka palayasin ka nila rito. Sigurado ako, Ariel. Hindi ito tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa paniniwala, sa makina, at sa sarili. Norman, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Alam kong mali ako noon sa pangusga sa'yo. Salamat, Buddy. Pero gusto kong ako mismo ang humawak nito. Isa lang ang kailangan ko. Tiwala. Tumayo si Larry sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang stopwatch sa kanyang kamay. Ang oras ay magsisimula. Ngayon! Pinindot ang relo. Tahimik ang lahat. Ang tunog ng mga patak ng langis mula sa tubo ay tila tumutugma sa tibok ng puso ng mga nanonood. Si Norman ay agad lumapit sa makina. Pinisil niya ang mga wire. Kinapa ang mga bolt at sinuri ang loob ng control panel. Parang may sariling mundo siya. Tahimik pero tiyak ang bawat galaw. Parang kabisado niya lahat kahit walang blueprint. Oo, parang bumabalik sa kanya ang bawat linya ng disenyo. Ibang klase tong tao na to. Nagsimula nang magbilang ang digital clock sa monitor. 5 minuto nang lumipas. Si Norman ay abala pa rin sa ilalim ng makina. Tinatanggal ang mga lumang fuse at pinapalitan ng bagong kable na hiningi niya kay Ariel kanina. Norman, 5 na lang ang minuto. Wala pa rin nangyayari. Ang makina ay parang tao, Sir Larry. Bago mapaandarin ang puso, ayusin mo muna ang ugat. Tumawa ang ilan sa mga engineer sa likod. Pero pinatahimik sila ni Buddy ng isang matalim na tingin. Tahimik kayo. Alam niyang ginagawa niya. Mabilis ang kilos ni Norman. Para siyang mananayaw sa pagitan ng mga wire. Sa bawat ikot ng tornilyo, bumabalik ang sigla sa mga ilaw ng panel. 10 minuto nang nakakalipas. Lumapit si Ariel. May dala pang maliit na pliers. Kuya Norman, ito yung hinihingi mong terminal cap. Salamat, Ariel. Perfect timing. Ikinabit niya ito sa dulo ng main wire. Tapos pinaikot ang switch ng control board. Isang mahinang ugong ang narinig. Parang buntong hininga ng bakal. Sandali. May tunog na yun na. Oo sir, nagsisimula na siyang huminga. Sa loob ng makina, kumislap ang mga indicator light. Isa-isa silang sumindi. Pula, dilaw, tapos berde. Parang muling nabubuhay ang halimaw na bakal. 20 minuto ang nakalipas. 10 minuto na lang, Norman. Ariel, hawakan mo ang gauge na yan. Kapag tumaas sa 200 PSI, sabihin mo agad sa akin. Opo kuya. Habang inaayos ni Norman ang pressure regulator, nakamasid ang lahat. Lahat ng mata nakatutok sa kanya. Walang ingay, kundi ang tunog ng mga gear na unti-unting kumikilos. 25 minutes na. Kuya Norman, 190 na po ang pressure. Sige, steady lang. Kapag umabot ng 210, buksan mo ang main valve. Norman, sigurado ka sa gagawin mo? Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Umikot ang orasan. 28 minutes. 2 minuto na lang. Si Norman ay pumosisyon sa harap ng makina. Hinawakan ng main lever. Pinikit niya ang mata sandali. Para sa lahat ng taong hindi pinakinggan noon. Hinila niya pababa ang lever.
Sa isang iglap, moga ang buong planta. Kumislap ang mga ilaw at pagkatapos ay umuugong na muli ang makina. Umaandar na! Kuya! Umaandar na! Hindi ko akalaing mangyayari to. Norman, nagawa mo! Imposible. Pero totoo. Gulat na sabi ni Larry. Nagtayuan ang lahat ng engineer. Ang dating pulubi na nilibak nila, siya palang nagbalik ng buhay sa makina na hindi nila magawang ayusin. Ang orasan ay huminto sa 29 minutes. 1 minuto pa bago dumating sa 30 minuto. Norman, binawi mo ang dangal ng lahat ng engineer dito. At binago mo rin ang pananaw ko. Hindi ko binago, Sir Larry. Pinakita ko lang na minsan, kahit ang mga itinapon ng lipunan, may silbi pa rin. Kung bibigyan lang talaga ng pagkakataon. Napalakpakan si Norman ng buong planta. Si Ariel ay halos maiyak sa tuwa. Si Buddy naman ay lumapit at mahigpit siyang niyakap. Sa labas, unti-unting tumila ang ulan. Parang sinasabi ng langit, tapos na ang unos. Lumipas ang ilang oras matapos paandarin ni Norman ang makina. Ang buong planta ay tila bagong gising. Buhay ang bawat ilaw at bawat manggagawa ay abala na ulit. Ngunit sa gitna ng kasiglahan, may isa pa ring tensyon sa hangin. Si Larry, ang CEO, ay nagdesisyon na kailangan nilang subukin ang makina sa full load test. Ang pinakamahirap na yugto na maaaring magpatunay kung talagang ligtas at matatag ang pagkakaayos nito. Sa control room, nagtipon sina Norman, Larry, Buddy at Ariel. Ang lahat ng engineer ay nasa paligid, naghihintay sa utos ng kanilang leader. Norman, mahusay ang ginawa mo kanina. Pero alam mong hindi pa tapos ito. Kailangan masiguro kung hindi lang aksidenteng umandar yung makina. Kailangan nating i-full load test ngayon. Naintindihan ko, Sir Larry. Kung gusto mo makita ang katibayan ng ayos ko, gagawin natin ngayon. Norman, full load? Alam mong delikado to. Baka sumabog ulit kung may kahit kaunting pagkakamali. Kaya Norman, kaya mo ba to? Pwede namang bukas pa gawin para makapagpahinga ka muna. Wala nang bukas para sa mga tulad ko, Ariel. Kapag may pagkakataon ka ng patunayan ng sarili mo, dapat ngayon mo yan harapin. Maganda. Simulan natin ang paghanda. Buddy, i-activate ang secondary generators. Ariel, ikaw ang magbantay sa main pressure gauge. Sa bawat tunog ng makina, tila bumibigat ang hangin sa paligid. Nagsimula nang bumukas sa mga balbula at unti-unting tumaas ang bultahe sa mga monitor. Si Norman ay kalmado lang, pero alam niyang ito ang pinakamapanganib na yugto. Sa labas ng control room, nagsimula na mag-ipon ng usok at singaw sa paligid ng makina. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap-kislap habang tumataas ang enerhiya. Voltage rising, 120, 140, steady pa rin. Pressure reading, 250 PSI at pataas pa. Sige Norman, i-full engage mo ang load sa 100%. Copy that, Sir Larry. Engaging full load. Hinila ni Norman ang main lever at sa loob ng ilang segundo, nagliyab ang mga sparks sa gilid ng makina. Umugong ito ng napakalakas, parang halimaw na muling nagising. Temperature rising, 60, 70 degrees, 70 degrees Celsius. Pressure steady. Kuya Norman, huwag mong bitawan ang lever hanggang hindi lumalampas sa 300 PSI. Doon natin malalaman kung stable talaga. Sige Sir Larry, pero kapag umabot ng 310, kailangang ikat ko na ang flow. Delikado na yon. Kung kaya mo, huwag kang hihinto. Lalong lumakas ang ugong. Ang sahig ay bahagyang nanginginig. Si Ariel ay kinakabahan na, habang si Buddy ay handa sa emergency switch. Kuya Norman, 295 PSI na. Hold it. Steady lang. Norman, baka kailangan na nating ikat. Hindi pa. Kaunti na lang. 300 na. Lalong lumakas ang ugong ng makina. Ang mga ilaw ay kumurap.
Tapos ay isang malakas na pop ang narinig. Leak sa Section C! May pressure leak! Norman, ayusin mo agad yan bago sumabog. Ariel, ibaba mo sa 280 PSI. Buddy, hawakan mo ang stabilizer valve. Tumakbo si Norman papunta sa likod ng makina habang umaalingasaw ang singaw. Tinakpan niya ng tela ang main leak at kinabitan ng metal clamp. Sa loob ng ilang segundo, bumaba ang presyon. Pressure dropping, 270, 260, steady na. Good. Good, Norman. Tapusin mo ng calibration bago pa bumigay ulit. On it, sir. Makalipas ng 2 minuto, bumalik sa normal ang mga tunog ng makina. Ang mga ilaw ay naging stable at ang vibration ay nawala. Si Norman ay lumabas mula sa likod, basang-basa ng pawis at langis. Kuya Norman, ayos ka lang ba? Oo, Ariel. Medyo mainit lang. Pero okay na to. Stable na ang makina. Ay nako. Grabe ka talaga, Norman. Wala sa amin na makakagawa niyan kahit sabay-sabay pa kami. Norman, hindi ko alam kung paano mo nagawa lahat to. Pero mula ngayon, hindi na kita titingnan bilang pulubi. Salamat, Sir Larry. Hindi ko rin kailanman tiningnan ang sarili kong mahirap. Alam kong isa pa rin akong engineer kahit tinanggalan ako ng titulo. At ibabalik ko sa iyo ang titulong yan. Simula ngayon, gusto kong maging lead engineer ka ulit ng proyektong ito. Kuya Norman, totoo ba yun? Totoo nga, Ariel. At hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng taong kailanman ay hindi sumuko. Napalakpakan ng mga manggagawa ang tagpong iyon. Sa unang pagkakataon, nakita nila kung paano bumangon ang isang taong itinuring na walang halaga. At ngayon, siya mismo ang dahilan kung bakit muli silang may trabaho. Si Larry ay tahimik lang, nakatingin kay Norman na parang isang taong muling natuto ng kababaang loob. Habang si Buddy at Ariel ay nakangiting magkatabi. Ramdam ang inspirasyon ng tagumpay. Sa labas ng pabrika, tumigil na ang ulan at sumikat na muli ang araw. Tanda ng bagong simula. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling paandarin ni Norman ang makina. Muling bumangon ang kumpanya mula sa pagkalugi. At sa tulong ng kanyang mga kamay at karunungan, naging mas matatag ito kaysa dati. Ang dating gusaling puno ng alikabok at kalawang, ngayon ay puno na ng sigla at ingay ng mga makinang muling nabuhay. Ngayon, isang espesyal na araw ang darating. Ang buong planta ay nakahanda. May mga palamuti, may banderitas at sa gitna ng malaking hall, isang bagong makina ang nakatakdang ilunsad. Sa harap ng lahat, nakatayo si Larry. Suot ang kanyang formal na coat habang sa tabi niya ay si Buddy at Ariel. Ngunit ang pinakahihintay ng lahat ay si Norman, ang dating pulubi na ngayon ay kinikilalang chief engineer ng kumpanya. Mga kaibigan, ilang buwan lang ang nakalipas. Halos sarado na dapat ang pabrikang ito. Walang nakakagawa ng nasirang makina at halos mawala na kami ng pag-asa. Pero isang tao ang dumating, isang taong hindi namin inasahan at binago niyang lahat. Tumigil si Larry at tumingin kay Norman na nakatayo sa gilid. Nakasuot ng bagong uniforme, ngunit dala pa rin ang parehong mapagpakumbabang ngiti. Siyang nagpapaalala sa atin ng talino, dedikasyon at kabutihan na hindi nasusukat sa suot, sa titulo o sa estado sa buhay. Si Engineer Norman de la Cruz ang dahilan kung bakit muling umandar ang ating makina at kung bakit ngayon may bago tayong simula. Nagpalakpakan ang lahat. Ilang manggagawa ang napaluwa habang sumisigaw ng Norman, Norman. Sa gitna ng ingay, naglakad si Norman patungo sa entablado. Medyo nahihiya ngunit puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang totoo, hindi ko inasahan ang araw na ito. Akala ko, habang buhay na lang akong makikita bilang isang taong walang silbi. Isang pulubi sa kanto. Pero ito ako ngayon. Hindi dahil sa talento ko lang, kundi dahil sa mga taong naniwala sa akin. Tumingin siya kay Ariel na nakangiting nakatingin pabalik at kay Buddy na nakataas ang hinlalaki bilang tanda ng respeto. Ariel,
Salamat sa tiwala. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na humawak ulit ng mga gamit ko. Buddy, salamat sa pagiging totoo. Minsan, ang pag-amin sa pagkakamali ay mas mahirap kaysa sa paggawa ng tama. Ikaw pa rin ang pinakamagaling sa atin, Norman! Sigaw ni Buddy. Natawa mga tao. Tumango si Norman at lumingon kay Larry. At syempre, kay Sir Larry, salamat sa pagkakataon. Nalaman kong hindi mo kailangan maging perpekto para maging mabuting leader. Kailangan mo lang matutong makinig. At ikaw ang nagturo niyan sa akin, Norman. Tumahimik ang crowd. Nagsimulang buksan ni Norman ang tela na nakatakip sa bagong makina. Ipinakita niya ang Project Orion No. 2. Ang pinakabagong imbensyon na dinisenyo niya mismo. Batay sa lumang modelo, ngunit may mga pagbabago para mas makatulong sa mga maliliit na negosyo. Ang makinang ito ay hindi lang para sa kumpanya. Isa itong simbolo ng pagbangon ng mga taong tulad ko. Hindi kailangan mayaman para gumawa ng pagbabago. Ang kailangan lang, puso at tiwala. Kaya Norman, ito po, gusto naming ibigay sa iyo ito mula sa lahat ng manggagawa. Tinanggap ni Norman ang plake. Nakalagay dito, sa taong muling nagpaandar ng makina at ng aming mga pangarap. Salamat. Hindi ko akalaing may ganito pa ako matatanggap. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Larry sa kanya. Wala ng crowd. Silang dalawa na lang sa gitna ng planta. Norman, alam mo, nung unang araw na nakita kita dito, akala ko isa ka lang sa mga desperado. Hindi ko alam na ikaw palang magtuturo sa akin kung ano talaga ang halaga ng isang tao. Ang totoo, Sir Larry, desperado naman talaga ako. Pero hindi ako sumuko. Kasi minsan, kahit desperado, basta may paniniwala, may pag-asa pa rin. Ang galing mo magsalita, Norman. Gusto ko marinig yan palagi. Kaya gusto kong tawagin kang partner. Hindi lang empleyado. Partner? Grabe yan, Sir Larry. Tinatawag mo pa rin akong sir. Mula ngayon, Larry na lang. Magkapantay tayo rito. Nagkamayan silang dalawa. Hindi na bilang amo at pulubi, kundi bilang magkaibigan na parehong natutong magpatawad at muling bumangon. Kinagabihan, naglakad si Norman palabas ng pabrika. Bitbit niya ang lumang bag na dati laman lang ay mga basahan at sirang gamit. Ngayon, naroon na ang kanyang blueprint, plake at bagong ID na nakasulat Engineer Norman de la Cruz, Chief Technical Officer. Lumapit si Ariel at sabay silang naglakad palabas. Kuya Norman, anong plano mo pagkatapos nito? Magpapatuloy ako sa paggawa ng mga makinang makatutulong sa mga taong katulad ko noon. Yung mga walang pera, pero may pangarap. Sigurado akong magagawa mo yan. Hindi ko na kailangan maghanap ng kayamanan, Ariel. Nahanap ko ng mas mahalaga. Yun ay ang respeto at tiwala. Pag-uwi niya sa maliit na bahay na tinutuluyan, inilabas ni Norman ang isang lumang larawan. Siya at ang kanyang anak na babae noong bata pa ito. Bago siya mawala ng lahat, ngumiti siya at pumikit. Anak, kung nasaan ka man, sana makita mo to. Ginawa kong muli ang pangarap natin. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat. Habang pinapatay niya ang ilaw, maririnig ang mahinang ugong ng makinang nagpapatuloy sa trabaho sa pabrika. Simbolo ng buhay na muling bumalik dahil sa kanya. Kinabukasan, ipinangalan ng kumpanya ang bagong linya ng makina bilang Norman Series. At sa bawat unit na lumalabas ng planta, nakaukit ang mga salitang iniwan niya sa lahat. Ang tunay na makina ay ang pusong hindi sumusuko. Ang pulubing itinapon ng lipunan ay naging haligi ng pag-asa. Sa bawat tunog ng makina, naroon ang kanyang kwento. Isang paalala na ang karunungan at kabutihan ay hindi kailanman nawawala, kahit matagal kang nakalimutan ng mundo. At sa dulo, muling sumikat ang araw ng planta, kasabay ng bagong simula at pag-asa para sa lahat.
Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.